Ayan. Good evening ulit. Welcome sa ating Bible study na matagal nang na-postpone. Um, yung topic natin ngayon, maiksi lang talaga yung Bible verse natin. Galing siya sa Exodus 14:14. And ang theme natin or ang topic natin for today is stand still and watch God fight your battles. Stand still. Kasi makikita natin sa ating Bible verse na maiksi lang talaga. Ito yun. Ayan. The Lord will fight for you. You need only to be still. So, in case hindi nyo pa, kasi hindi ko na sabi ahead of time yung theme natin, yung Bible verse natin na taken from the book of Exodus ay tungkol sa um, pag, pagtakas ng mga Israelites from Egypt. And later, i-discuss natin, mag-expound tayo dun sa Bible verse na to para makita natin bakit kaya sinasabi ni Lord na kailangang maging still ng mga tao. So, just for a short historical background, no, para makita natin yung scenario nung panahon na yon at para maintindihan natin yung konteksto, bakit ganun um, yung sinasabi ni Lord dun sa mga tao. So, yung setting kasi dun sa Exodus 14:14, kakaalis lang ng mga Israelites from Egypt. And alam naman natin yung kwento nun, di ba? They were enslaved in Egypt for more than 400 years. Tapos, inaapi sila ni Pharaoh. So, sabi ni Lord kay Moses, di ba, na ilabas mo yung mga tao ko dyan. And we also know that ang daming pinadalang plagues ni Lord sa Egypt para mapilitan si Pharaoh na palayain sila. And eventually, yung pinakahuling plague nga na pumatay sa lahat ng firstborn ng mga Egyptians at yung lahat ng mga hindi nagpahid ng dugo sa kanilang doorposts, namatay yung firstborn. So, anyway, yun yung setting. Um, Umalis sila sa Egypt, pinayagan sila ni Pharaoh, dala-dala nila yung lahat ng mga gamit nila, mga possessions nila, and nandun na sila sa desert. However, alam din natin na nung nakaalis na yung mga Israelites from Egypt, nagkaroon ng parang change of heart ulit si Pharaoh and gusto niyang habulin yung mga Israelites. Gusto niyang um, siguro lipulin sila no, sa galit niya, ganun. So, he chased after them. And ito na ngayon yung crisis. Kasi syempre, yung mga Israelites, marami sila, naglalakad lang sila. Wala naman silang chariots, wala silang mga kabayo. Mabagal silang nagta-travel sa desert. Hinabol sila ni Pharaoh and he was catching up to them. So, ang crisis nila, napunta sila sa isang lugar na tinatawag na Pi Hahiroth and nasa tapat yon ng Red Sea. Okay? So, they were in a position where yung harap nila, Red Sea, at yung likod nila, yung mga tauhan ni Pharaoh na humahabol sa kanila. So, wala silang pupuntahan kasi dagat na yung katapat nila eh. Paano nilang tatawirin yun? Sa dami nila, paano silang makaka-escape? And pag sa likod naman nila, nandun yung mga tauhan ni Pharaoh. So, wala, hindi sila pwede din doon. So, yun yung crisis. Yun yung setting natin ngayon. So, syempre, kung iisipin natin na tayo yung isa sa mga Israelites at the time, syempre, ang mararamdaman natin, natural lang, ay magpanic, di ba? Parang, hala, anong gagawin natin? Wala na tayong mapupuntahan. We are trapped between an impassable sea and an undefeatable foe na humahabol sa atin. So, na-overwhelm sila ng panic ang mga Israelites. Tapos, ano sila, sa takot nila, sabi nila kay Moses, bakit
bakit ba kasi pinaalis-alis mo pa kami sa Egypt? At least kahit doon, kahit slaves kami doon sa Egypt, ano, hindi naman kami mamamatay. Dinala mo kami dito sa desert para lang mamatay. So, parang nagsisisi sila na sumunod pa sila kay Moses, no? Yun. And I guess indirectly they were in a way blaming God kasi syempre si Moses spokesperson ni Lord, parang kino-question nila na bakit ganito tong Diyos na to? Dinala niya tayo dito sa desert para lang mamatay. Sana hindi na lang kami umalis sa Egypt. Nagpaka-alila na lang kami doon. So, ang command ni Moses sa kanila, stop panicking. Stop panicking. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong mataranta. Stand firm and trust God. Remember that itong mga Israelites na to, hindi nila talaga ganun kakilala pa ang Diyos. Ang nakita lang nila ay yung mga ginawa ni Lord sa Egypt, yung plagues na pinadala niya, ganun. Pero hindi pa nila talagang na-experience ng matagal kung sino ang Diyos at ano yung magagawa pa niya. So, anyway, nung sinabi ni Moses sa kanila na stop panicking, stand firm and trust God. After a while, no, habang hinahabol sila ng mga Egyptians, nag-perform ng miracle si Lord for the Israelites. He parted the sea. As in, hinawi niya yung Red Sea. Just enough para may madaanan sila at makatakas doon sa mga Egyptians na humahabol. So, when the Red Sea parted, nag-cross sila. Ako inimagine ko kung isa pa rin ako doon sa mga tumatawid. Nakakatakot pa rin yun eh. Kasi, syempre, makikita mo yung buong dagat nakapaligid sa'yo, di ba? Nakapaligid na gano'n. Di mo alam, parang anytime pwede siyang mag-collapse, anytime pwedeng lamunin ka nung dagat, no? But still, they had no choice, so they crossed. And alam din natin ang nangyari doon, hinabol sila ni Pharaoh at nung nakatawid na lahat ng mga Israelites, habang nag-cross naman yung mga chariots ni Pharaoh, biglang bumagsak na yung walls ng Red Sea at nilamon sila. Okay, so that's how God saved the Israelites at the time. Ngayon, may ilan tayong mga learnings, just a few simple learnings na maaari nating makuha mula sa Exodus 14:14. So, ang pinakauna siguro ay God fights for you. Um, yung yung kumbaga yung sitwasyon ng mga Israelites nung nandun na sila sa Red Sea at trapped na sila. Siguro akala nila kailangan nilang kalabanin si Pharaoh or kailangan nilang um, may gawin para masolusyonan yung predicament nila. But hindi yun parating totoo. Madalas actually sa buhay natin, yung mga challenges na na-encounter natin o yung mga scenario kung saan parang trap tayo or parang hindi natin alam ang gagawin or parang nasa isang imposibleng sitwasyon tayo, kadalasan, yun ang opportunity para ipakita ni Lord na ako ang bahala, ako ang may kakayanang gumawa ng paraan para sa'yo. Okay. Salvation and deliverance belong entirely to the Lord. Yung totoong spiritual victory, hindi yan nakadepende sa kung gaano tayo kalakas, kung gaano tayo katalino, kung gaano tayo, kung ano man yung skills natin o kung ano yung talents, yung kakayahan, kung may pera ba tayo o wala. Hindi doon nakasalalay ang deliverance natin. And just like the Israelites, most of the time, pag kinakailangan nating ma ma-realize na nakadepende pala tayo, hindi sa sarili natin, kung hindi kay Lord.
gumagawa siya ng ganitong mga circumstances kung saan mapipilitan tayo na makita just how weak we are and how much we depend and rely on God. So, supporting scripture ay makikita sa 2 Chronicles 20:15. Uh, Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. In many instances sa buhay ng mga Israelites, pinapakita ni Lord and explicitly sinasabi niya na hindi ito ang laban ninyo. Yung laban na to, ako ang magpapanalo niyan. Kasi pwede, ano lang kayo, participants lang kayo. Hindi kayo ang bida dito. Ako ang bida. Ako ang gagawa ng paraan. And the Lord, the Lord fights for us. So, ayan, God does not just support us in battle. He steps into the battlefield, no, on our behalf. So, siguro pwede nating isipin sa pang-araw-araw na buhay natin, ano-ano yung mga battles natin? Ano-ano yung mga sitwasyon na parang nagse-stress sa atin? Alam ko sa atin ngayon marami tayong mga stresses, no? Um, meron bang nanggigipit sa atin? Meron bang um, parang nang-aagrabyado sa atin? May kumakawawa ba sa atin? Tapos parang pakiramdam natin wala tayong magawa or wala tayong laban, no? Whether it's a workplace conflict or a family struggle or yun nga yung parang somebody na inaaway ka, or maybe it's just a personal issue na you're struggling with or you're battling. Kung ano man yun, yung bagay na yun, ah minsan nauunahan tayo nung instinct natin na to take everything into our own hands, to do something about it, kumbaga, ang natural instinct natin is, hala, ano bang pwede kong gawin? Sinong pwede kong koneksyon na malapitan? Or kailangan ko ng backer, mga ganyan, ano? And a lot of times, we try to think of ways to resolve our problems using our own strength. Hindi naman sinasabi na huwag tayong gumawa ng paraan. Pero, ang pinakamahalagang unang gagawin natin dapat, bago tayo gumawa ng aksyon, is to consult God. Lord, what do you want me to do? And Lord, itong problem na to, I surrender to you. We we have to consciously trust and surrender control to God. Ayun. So, yun po yung una. Number two, sorry, ang totoong pananampalataya ay kayang manahimik. Ano daw ba ang ibig sabihin ng be still? um, Usually, pag narinig natin yung phrase or command na be still, iniisip natin yung biglang tatahimik ka at yung magiging quiet ka, magme-meditate ka. Pero may nabasa ako na sinasabi, hindi daw, hindi lang yun ang ibig sabihin ng being still. Being still is not a passive um, apathy or yung parang wala na akong, hindi ko napapakialaman, basta dito lang ako, ganito lang. Hindi daw ganun yun. Um, it is actually an active discipline of surrendering anxiety. So pag sinabing be still, um, in effect, parang sinasabi doon, i-surrender mo actively. You surrender kung ano man yung bumabagabag sa'yo, kung ano man yung mga bagay na nagpapastress sa'yo, actively surrender it to God and control the urge to react out of fear. Kasi, di ba, pag takot tayo,
usually meron tayong reaction dun eh. It's either gusto mong tumakbo, di ba? Yung parang lalayuan mo or parang ide-deny mo siya na, hindi, 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 walang problema. Ayoko isipin yan. Takot ka na isipin siya. Ayaw mong i-face yung fear mo. O kaya, um, yun nga, in denial ka, ganyan. Or parang pipilitin mo with all your might to fight, di ba? Fight or flight, no? Pag may fear ka, parang pipilitin mo lahat, gagawin mo lahat para labanan to with your own strength. Sabi dito, being still is controlling the urge to react out of fear. It is to stop struggling. So hindi ka na makikipagbuno dun sa sitwasyon at the same time, i-recognize mo na meron kang takot, meron kang pangamba, may anxiety ka, pero ibinibigay mo yung pakiramdam na yon sa to somebody who can actually do something about it. So quietness in a moment of crisis is actually a declaration of trust. So pag sinabing be still, it means stop struggling, surrender to me, and entrust this situation into my hands. Yun yung sinasabi ni Lord. So, yun yung ibig sabihin nun. Yan. It means surrendering personal anxiety, halting fleshly overreaction, and trusting God's sovereignty in times of crisis. Ang related Bible verse natin, ayan, hindi lang dito sinasabi ni Lord yung be still. Maraming beses din in the book of Psalms, sinasabi niya to kay David at sa kanyang mga tao na be still and know that I am God. Huwag kayong mag-alala, ako ang Diyos. Ako ang Panginoon ninyo. So, sabi dito, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So parang dinedeclare ni God dito sa verse na to na ako yung makapangyarihan. Ako gagawa ng paraan para makita ng mga tao na I am worthy to be exalted. So you can trust in my power, you can trust in me. Ayan. So tayo siguro in our daily life, ganun din. Sabi ko nga kanina, maraming sitwasyon kung saan nase-stress tayo. Ayan, tulad ako na lang, 'di ba? Yung kaya napapadalas akong magstay kina Ninang lately dahil ang daming stresses talaga simula ng end of July hanggang itong month of August. Bukod sa work na ah, ang daming ang daming challenges sa work dahil nga ah, yung wala kaming building, tapos transition yung admin namin, tapos magsisimula na yung classes, biglang hindi ko pa alam yung schedule ko, hindi ko pa alam kung saan akong building, ang dami kong mga bagay na hindi alam. On top of yung stresses sa pagpapagawa ng bahay, yung sa kontratista na niloloko kami, ganun. Yung pag-coordinate, kakausap ng lawyers para dun sa possible na magiging um, outcome noon. Ang dami kong iniisip. And yun, isa sa mga bagay talagang nakatulong sa akin is umalis muna dito sa lugar na kung saan ko nararamdaman yung usual stresses, no? Yung pagpunta ko nga kay Ninang para magstay doon, meron akong naramdaman na stillness kasi iba yung environment, and at the same time I had the support of family talaga na nandyan. Anytime pwede ko silang lapitan, pwedeng makasama, kahit kahit naman wala silang sasabihin, just their presence is enough. And in a way, ganun din si Lord. Sometimes, kahit kahit hindi pa natin naririnig ang boses ni God, ang mahalaga lang ay
kumbaga parang we go out of our way. We make sure to stay in His presence, you know. Um, Nakatulong sa akin yung quiet time ko diyan sa Antipolo na sa kwarto talagang nag nagpe-pray lang ako tapos nagbabasa ng devotional after work, you know, bago matulog. Kinakausap ko si Lord, nagsusumbong lang ako sa kanya nung lahat ng mga bagay na gumugulo sa isip ko. And then parang like literally parang Lord, ito yung mga problema ko, ito siya lahat, dala-dala mo. Tapos parang ito sa'yo na, parang gano'n. I imagine myself actually offering all those things that bother me and, you know, just giving them to God. So, ayun, maganda na meron tayong deliberate action, you know, to pause, to stop, to to really convince ourselves na stop muna, just be still, quiet yourself, and yun, face God and bring Him whatever is bothering you. Minsan mahirap gawin, pero in my case, yung pag pag-change ko ng environment, yung pagpunta ko diyan sa Antipolo to be with ninang and family, malaking help yun kasi parang na iba yung environment ko na nagkaroon yung mind ko ng pagkakataon na ma-relax, maiwan muna lahat ng mga concerns na nasa isip ko. Ayun. So, in a way, ganun din sana tayo sa mga problema natin sa buhay. Find a quiet time, a deliberate quiet time and place to just be with the Lord and be still. And third, yan, isa sa learnings natin is that God is still working. Um, yung deliverance ni Lord, yung saving action and saving power niya, they reveal His sovereignty. They reveal that He is in control. Yung mga sitwasyon na parang imposible sa atin, yung parang wala tayong maisip na paraan kung paano masosolusyonan, yan kadalasan ang ginagamit ni Lord para ma-reveal sa atin at sa ibang tao yung power niya. Kasi tulad nung ginawa niya sa Israelites, no way out sila eh. Sino ba naman ang mag-aakala na biglang maghihiwalay yung Red Sea, di ba? Sinong tao ang magko-consider that it was even possible? But the Lord was able to do that because, you know, He's God. Kaya niyang gawin yun. So the Red Sea moment was orchestrated. Pinlano yan ni Lord so that Israel would know that their salvation came from God alone. Sa totoo lang, just for a brief background, hindi naman yung ruta na dinaanan ng mga Israelites, hindi naman yun lang ang pwede nilang daanan. May iba pang way. In fact, there was a shorter way na pwede nilang daanan. Dadaan sila sa isa pang lugar na hindi nila kailangang uh, ma, ma, tawag to, ma-corner ng Red Sea. Kaya lang, yung lugar na yon, yung shorter route na yon, ay puno ng um, mga mga tao, mga tribes na kailangan nilang kalabanin. And iniwas sila ni Lord dun sa mga lugar na yon kasi sabi niya, hindi pa kayo handa para makipaglaban. So, hindi niya pinadaan yung mga Israelites doon kahit na mas maiksi yung daan. Dinala niya sila sa isang lugar na wala silang kakalabaning mga tao. They didn't have to fight. They did not have to do anything. Walang swords, walang kahit ano. Dinala niya sila doon sa Red Sea para makita nila na, oh, kita nyo, wala kayong ginawa. Wala kayong ambag dito. Ang ambag nyo lang ay maniwala sa akin to be still and, you know that I am God. Ayun. So, um,
yeah, God is still working, and it it helps na tandaan natin ito parate sa pang-araw-araw na buhay natin. Kahit na parang pakiramdam natin, ayan, when we feel boxed in and when we cannot see a visible way forward, we have to we have to have the faith to believe that, even when I don't see a way, God will make a way, 'di ba? God will make a way. He is still working. And if he even if he needs to, make a miracle in our lives just so ma ma-save niya tayo, yun ang gagawin niya. Because God is the God of the impossible. Kayang-kaya niyang lampasan yung mga impossible na yan, baliwala sa kanya yan. So, di ba sabi nga natin, God is a way maker, He's a miracle worker, He's a promise keeper. Kaya, yun, kaya niyang gawin yung mga bagay na tayo hindi natin kaya. Ayan. So, in Isaiah 43:19, sabi, ayan, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." All throughout the Old Testament, God worked so many miracles for His people. Dito nga lang sa Exodus, mababasa natin pati yung pag-provide niya ng mana, 'di ba? Doon sa mga tao, tapos pag-ulan ng mga pugo para lang may makain silang karne. Ah, nag ano 'yan, nagtap lang si Moses doon sa bato, nagkaroon ng tubig. Ang dami-dami niyang ginawa na miracles para sa mga tao niya, para sa bayan ng Israel. Just to save them, just to prove to them na I can provide for you. I can make a way for you no matter what your circumstances are. Pero sa totoo lang, bilang tao, I think kahit gaano karami yung ma-witness natin na miracles ni Lord, nasa nature ng tao na bumabalik tayo sa dati nating gawi. Yung left to our own devices, parang hindi sapat yung nakakita ka na ng isang milagro, 5, 7, 10, 100 milagro. God has been showing miracle after miracle to His people, and yet, time and time again, pag nahihirapan sila, bumabalik sila sa dating gawi. They curse God, they stop believing in Him, they turn to idols, no? Tayo rin may ganun tayong tendency. Kahit na ang bait at sobrang faithful ni Lord, at kahit gaano karami yung pinapakita niyang evidence ng ng power niya, ng love niya, minsan nagdududa pa rin tayo sa kanya. So, dapat, I think, one of the things that can help is to really always call to mind God's faithfulness. Siguro kung kaya nating ilista sa prayer journal natin, ano yung mga bagay na sinagot ni Lord? Ano yung mga experiences natin sa buhay na parang imposible pero nagawa niya ng paraan? Isulat natin, para hindi natin nakakalimutan just how faithful He is. And sa lahat ng mga trials na na-experience natin, God always, brings us through. Whether it is through a miracle or by the help of people, no, na hindi natin inaasahan na biglang tutulong sa atin, yung mga ganon. Let's make sure to keep a record and keep telling the story of how faithful the Lord has been to us. Tapos gamitin natin yung mga memories na yon, yung yung mga entries na yon para lumakas ang pananampalataya natin, and hindi natin makalimutan na whenever we face new intimidating obstacles, we will remember that hindi, God is in control and he can make a way para malampasan ko ito. Ayan. So in summary, ayan, Exodus 14:14, it serves as
a timeless reminder for us na pag talagang hindi na natin kaya, when our strength is gone, God's supernatural power takes over. Yung mga Israelites, they faced a dead end. Tayo, in our lives, we will face many dead ends. But God revealed that what looked like a trap was actually just a stage for His glory. Peace comes from stepping back, keeping silent in trust, and letting God fight our battles. Ayun. So, doon ang gagaling ang ating kapayapaan, yung pagbitiw natin and saying, Lord, I let go. Hindi ko na po problemahin ito, Lord. This is your battle. This is yours to win, not me. So, we don't really have to carry the weight of the battles that we were never designed to fight alone. Naalala ko yung preaching nung sa Victory, I think 2 Sundays ago, nung si Joshua nasa tapat siya ng walls ng Jericho. Tapos sabi sa kanila ni Lord, iko-conquer nila dapat yung Jericho. Grabe yung fortification, hindi mo masisira yung walls. Tapos may nakita siyang tao na nakatayo doon, may hawak na sword. So, syempre, na-intimidate siya dahil sino to? Kalaban ba to? Or tutulong ba siya sa amin? And Joshua asked him, are you for us or are you against us? So, are you a friend or a foe? Kalaban ka ba namin or kakampi ka namin? And the person said, no, neither. Kumbaga parang sinabi niya, I am not for you, I am not against you. Sabi niya, I am the commander of the Lord's army. And yun nga, sabi ni Pastor Jam at the time na God, yung mali kasi yung question ni Joshua. Yung question niya na, are you for us or are you against us? He was assuming na laban nila yon at itong taong to tutulong sa kanila. But no, the commander of the Lord's army said, neither. Hindi ako para sa inyo or against you kasi ako, battle ko to. Akin tong battle na to. Kayo, gagamitin ko kayo. Gagamitin ko kayo. You will participate in my victory, but this battle is mine. And yun nga, nag-fall down yung walls ng Jericho after they followed God's instructions. So, time and again, God shows His people that, when you face insurmountable odds, we have to remember that it is His battle. That's why we need to silence our panic. Mahirap gawin yun, lalo na galing sa akin, no? Because I'm really prone to anxiety attacks. But nagagawa naman because, with practice and with God being faithful and all, when we trust that He is in control and He can do all things, we can silence our panic, stand firm in faith, and we just let God demonstrate His faithfulness to us. Ayan. So, right now, meron tayong ilang reflection questions. Siguro, good for the week hanggang sa susunod na Bible study natin. Number 1, identify natin yung crisis natin. Meron ba tayong pinagdadaan ng crisis na parang nasa-stress tayo o nagpapanik tayo instead of being able to focus on trusting God. So, it doesn't have to be a very big concern, pero meron ba tayong Red Sea situation na parang hindi ko makita kung paano kong sosolusyonan to mga ganyan. So, do we have that? And examine natin yung sarili natin. Sa pagharap natin sa mga ganitong problems or situations, saan ba tayo nagre-rely? Do we rely on our strength, yung talino natin, yung kakayanan natin na gumawa ng paraan? Do we rely on connections or contacts na may kilala ba ako? May connection ba ako?
May kilala ba akong malakas na ganyan? No? Or do we become still in front of God and rely on His presence and His power instead? So, yun, mag-isip tayo ng ilang practical steps, no? This week, paano tayong makakapag-surrender ng control kay God para siya yung manguna doon sa mga bagay na uh, inagsa-struggle tayo. So, again, ito yung verse natin for the day. The Lord will fight for you. You need only to be still. So, let's keep that in mind for the week. Sabi nga dito, when facing overwhelming battles, remember, our ultimate defense is not self-reliance, but faithful surrender to God. And actually, hindi lang to defense, offense din ito. Panlaban yan sa lahat ng mga kumakalaban sa atin. For a short reflection, ito na sabi ko na kanina, yun nga, our natural impulse is to panic, to strive, or to force. And God's command might defy logic, but it is the only effective way by which we can conquer our fears, by which we can achieve victory doon sa mga trials and tests natin. We have to adopt an active posture of trust. So, ayan, ihain lang lahat kay Lord yung mga problema. And siguro we can read this short prayer before we end. Father, we thank you for being our protector and refuge. When life feels overwhelming and the battles around us grow intense, help us to stop striving and instead to trust in your power. Calm our anxious thoughts and teach our hearts to be still. Grant us the faith to step back and allow you to fight for us today. In Jesus' name, amen. Ayan. So, I hope na may natutunan tayo kahit pa paano dito sa maiksing sharing. Maiksi lang talaga yung verse, but I encourage you to read yung buong kwento. Ito lang kasi yung kinuha natin na Bible verse, but maybe we can review the chapter in Exodus, no, para mas may konteksto at para makita na rin natin yung kwento ng mga Israelites, because ang dami ring learnings doon sa chapter na yun. So, yun lamang po for tonight. And, yun. God bless. Sana may natutunan tayong lahat. Thank you.